Hello guys! Time check, it's 4:49. So katatapos ko lang ng isang project-based contract. So ito ay isipin natin na nagpahinga lang ako. Refresh lang. Kasi next is affidavit of attestation. Okay, kung makikita nyo dito, ang nakalagay dito, Duterte doubts daughter's rape claim. Calls her drama queen and jests. So, this is an article from Inquirer.net ni Nestor P. Burgos Jr. happened 80 years ago. So, most probably it was 2016, di ba? Kasagsagan ng kampanya ni Duterte for presidency, di ba? So, ang nakalagay pa dito sa baba, this is from Iloilo. Nagsinabi ni Digong na he does not believe because his daughter Sara Duterte ay na nagki-claim na she's being raped ay imposible daw. Hindi mag-rape yan si Inday. Nagdadala ng baril yan. Sabi ni Digong. So, during the ambush interview with Nestor P. Burgos Jr. 8 years ago. So, ang pagkakaintindi ko kasi, pakinggan natin itong video ni Inday sa YT. Okay? Saglit lang. Okay, to avoid copyright issue, ipi-play lang natin ito. City Mayor Sara Duterte na siya rin man ibinulga ni dating Davao City Mayor Sara Duterte na siya rin man ay rape victim. Sa gitna yan ng pagbatiko sa amang si Mayor Rodrigo Duterte tungkol sa rape comment nito. Pero hindi na siya nagdetalye. My parents do not know about it. It was really a long time ago and immaterial siya sa akin. Nahiya ako magsabi na ganun. Pero kailangan ko kasi sabihin din to explain na ako, ganun din ako. Pero I take no offense sa joke niya. Wala pa pahayag ukol dito si Mayor Duterte. So, okay. Maliwanag. Happened long time ago. So, mali yung ibig sabihin dito ni Digong. Diba? Mali yung sinasabi nito ni Digong na long time ago. So, maaaring bata pa si Sara na wala pa siyang kakayahan na magdala ng bang-bang. Okay. So, kung bata pa si Sara, dahil accordingly sa mga tiririt ko, this happened when she was just 7 years old. Okay? So, kung mali yung tiririt ko na 7 years old, so, okay, fine. Please correct me. Pero, hindi nangyayari itong ganitong malaki na si Sara that she can bring bang-bang. Okay? So, kung ikaw, isang anak, 'di ba, ng may impluwensyang tao, 'di ba? During that time, wala daw alam si Digong. Okay. So ngayon, palagpas natin 'yon. Ngayon, Digong, na nalaman mo na yung isang kaisa-isa mong anak na babae sa Zimmerman, ang reaction mo, si Inday drama queen. Di ba naturalmente bilang magulang, kahit gaano pa katanda ang iyong anak, kung siya ay may pinagdaanan ng ganun kasensitibo at ganun kasakit, di ba? Hindi ganun ang reaction mo, Digong. Talagang magwawala ka, considering yourself as you are verdugo. Pero yan, ang reaction, drama queen. Okay, I have 3 takes on this. Di ba? Kung hindi talaga parang isinasantabi ni Digong ang ganon, maaari ko bang sabihin na ginagawa lang na mikos-mikos pala ni Sara ito? Gumagawa ng kwento sa kanyang rape issue? For what purpose? Dahil kung sasakyan natin ang sinasabi ni Digong na drama queen siya, so this Sara Duterte, who is holding the second highest seat of the land, is capable of fabricating lies. Diba?
Ano pa ba ang mga sinasabi ni Sara? Tatakbo 3 Duterte? Hindi nagkakatotoo. 'Di ba? That lahat daw ng politiko ay sinungaling. Kaya nga sa kanya isinasantabi ang honesty is the best policy. So if this Sarah who is holding now the second seat of the land at tinutuboy ng mga DDS supporters to soon to be the President of the Philippines that is capable na gumagawa to fabricate lies. 'Di ba? So ano yung maaasahan natin sa kanya? Nasasabihin lang na joke. Ganon? That sensitive issue, that sensitive matter na in-involve mo ang sarili mo. Anong gusto nyong i-justify? I-normalize na lang ang rape issue? Na parang gusto nating sisihin yung mga biktima clamoring justice. 'Di ba? Dahil nahihiya ka. So you want to normalize the thing? So si Sara Duterte, na ganyan ang kapasidad mo pala, na maging drama queen ka, putting yourself na mapag-usapan ka sa ginawa mong pag-open up in public. Hindi ba pwedeng isipin, are you still in your lucid interval? Ika nga in layman's term, nasa matino ka pa bang pag-iisip? Bringing that out, a very sensitive issue pertaining to your person. Di ba? Hindi ba kayo mga DDS nag-iisip sa 3 bagay na gusto kong i-project? Dahil accordingly sa aking mga tiririt, na nangyari ito, bata pa siya. So kung walang alam si Digong, imposible that you can carry that long time ago, na parang gusto mo pang i-justify nga, ako kinaya ko nga. 'Di ba? Oh my God. So yung mga panawagan ninyo na, ako kasi sabihin nyo naman na, I'm just asking here. Ano ba talaga? Kasi hindi man ako nag-fabricate ng kwento. It was Sarah who made it mention in public. So, I have the right now. Kung sinasabi ni Digong that she's a drama queen, capable of fabricating lies, even to the most sensitive issue pertaining sa pagkababae, sa iyong pagkatao, kaya mong gawa ng kwento lamang, kaya mo lang magdrama. Then you are pushing her to hold the highest position of the land soon. So is it not right that I'm asking now the accountability if she is still in her lucid interval, that she is still on her right mind to hold the second seat of the land? Diba? So is it not unfair that you've been calling out BBM for a public drug test? Because according to you, BBM is accountable, and that the people must know the present status of his mind, because according to you, he is bangag. Now, is it not right then too that I am asking if Sara Duterte ay nasa maayos na katinuan pa ba din? Now, I am challenging you guys to call out Sara Duterte to do a public neurological examination for us to believe that she is in her lucid interval. What about that?